Si Bongo, kumusta si Bongo? Ay, si Bongo tahimik, oh. Nung nag-aaway, nagkakagulo sa Senado, nakita niyo ba si Bongo? 'Di ba hindi? Gano'n si Bongo. Si Bongo, ang kanyang bisyo ay magserbisyo. Kumbaga si Bongo 'pag may nasunugan, magdadala ng tulong sa nasunugan. Oh, 'pag may mga sakit, nandun siya sa ospital. Yan yung programa ni Bongo. Ayaw niya na munang makialam diyan sa mga markuleta-markuleta na yan. Ayaw niya diyang makialam sa away sa Senado. Kasi siya rin mismo may problema eh. Oh, kaya nga, ang tanong, manatili kaya si Bongo sa grupo nila Cayetano? Palaisipan yun. Palaisipan yun. Kasi may mga nagsasabi, kinakausap na daw si Bongo eh. O anong gusto mo? I-surrender ka sa ICC? Ha? Susurrender sa ICC? Ha? O, ano yan? Hindi. Ano yan mga kabunyog? Seryosong bagay yan. Siyempre, alam ni Bongo na pag lumabas ang arrest warrant laban sa kanya, pwede siyang arestuhin. Hindi siya tulad ni Bato eh. Si Bato, willing magtago. Si Bongo, hindi kayang magtago niya. Kaya ba ni Bongo na magtago? Dalawa lang ang pagpipilian ni Bongo eh. Ang pagpipilian lang ni Bongo, sumurrender, samahan na lang si Duterte doon sa ICC. Yun na yun. Or tanggapin ang katotohanan na kailangan niya ng sundan, samahan niya na si Chis Escudero saka si Joel Villanueva. 'Di ba? Ngayon nakikita niyo ba si Bongo doon sa mga mainit na bakbakan sa Senado? Nakikita niyo ba si Bongo? 'Di ba hindi? Hindi masyadong nagsasalita. Pagdating dito kay Marcoleta, hindi rin masyado. Bakit hindi masyadong nagsasalita si Bongo? May problema nga siya. Lalabas na yung arrest warrant niya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat ang problema ni Bongo kasi ICC yan eh. Ang kaligtasan lang ni Bongo sa ICC ay ang administrasyon mismo. Kasi kung hindi naman siya isusurrender ng administrasyon sa ICC, kung hindi naman siya aarestuhin, di ba? Anyway mga kabunyog, si Bongo, hindi masyado si Bongo, nakita nyo nung mga awayan nila Cayetano sa kanila Gatchalian, si Bongo pumapagitna eh. Pumapagitna. Siyempre, Duterte siya kasi loyal naman siya kay Digong eh. Pero ang loyalty niya kay Digong, hindi kay Sara. Kahit si Sara, sa sila Baste, sa sila Pulong, hindi naman sila kumbinsido kay Bongo. Hindi sila kumbinsido kay Bongo. Para sa kanila, threat si Bongo. Kasi malakas din ang political base ni Bongo. Natcher yan nung senador nung top notcher na senador yan itong 2025, di ba? Di ba? Top notcher si Bongo na senador nung 2025. Kaya actually, pwede siyang mag-vice president kay Sara. Kaya lang, siyempre, hindi naman siya kukunan ni Sara. Ayaw ni Sara. Hindi naman siya kay Bongo. Malapit si Bongo kay Hanilet eh. Di ba? So ngayon, para kay Bongo, ayaw niya na muna, masyadong mainit ang politika ngayon, hindi siya sasama ng todo dito kila Cayetano, kila Marcoleta. Kasi siya mismo may sarili ring problema. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Villanueva, saka si Chis Escudero, na yan, nandun na sa grupo nila Gatchalian. Kinukumbinsi ngayon si Bongo. Pero siyempre, ang iniisip rin ni Bongo, nakakahiya kay Digong. Pag nalaman ni Digong na lumipat siya, siyempre, loyal din naman si Bongo kay Digong. Pero kaya lang, siyempre, ang iniisip rin ni Bongo, survival niya rin. Paano siya? Kaya ito mga kabunyog, mga kawan. Sila Jing Paras, mga tao yan ni Bongo.
Mga tao yan ni Bongo. Sila Jing Paras, ah, si Jing Paras, ay din ano yan. Kaya nga sila Jing Paras may sariling grupo eh. Sila Vic Rodriguez naman, Sara Duterte. Sila Vic Rodriguez. Hindi yan Bongo, sila Vic Rodriguez. Kaya nga 'di ba nag-aaway yung grupo ni Vic Rodriguez sa yung grupo ni Bongo. Nagsasagutan sila Jing Paras sa kasi yung mga tao ni Vic Rodriguez. Away yan, may away yan mga kabunyog. Hmm? Kasi sa tingin ng grupo ng maisog nila Vic Rodriguez, traitor yan si Bongo. May mga pailalim daw yan na kausap sa ngayon sa administrasyon. Pero hindi mo rin yan masisisi si Bongo. Siyempre ang iniisip din ni Bongo yung survival niya. Oh. Kaya naglalaro si Bongo sa ano, umapagitna yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayaring ito ngayon kay Marcoleta, nagpapakita ito na ang mga DDS ay ano na ngayon, nagkakagulo. Windang sila kung ano nang gagawin eh. Na-underestimate kasi nila ang administrasyon. Na-underestimate nila. Ang tingin nila, si PBBM ay masyadong mabait, weak leader. Ay ang kinakaharap nila ngayon, kaliwat kanan ang mga kaso nila, hindi pagiging weak leader yan. Oh, si PBBM pwedeng hindi siya garapal gumalaw. Si PBBM, swabe. Swabe. Mayroon siyang mga taong gumagalaw para sa kanya. O ayan na si Matibag ng NBI, si John Vic Rimulya ng DILG, o si Ombudsman Boying Rimulya. Kaya galit na galit ang mga DDS diyan sa mga yan. Eh. Kaya lang, sa tingin ng mga DDS, tuta ni PBBM si Boying Rimulya, John Vic Rimulya, sa kasi Matibag. Para naman kila Boying Rimulya, John Vic Rimulya, sa Matibag, ay ginagawa lang naman nilang trabaho nila eh. Oo nga naman. Ang buhay ay weather lang. ha? Nung panahon, ganun din naman ginagawa ni Duterte, di ba? Oh, yan. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo.